Humayog at maglakbay pawa, walang kalilimutan kami. Sige Tom, humayog at maglakbay pawa, walang kalilimutan kami. Bago tayo magsimula ng ating aralin ngayong umaga, may sasabihin muna ako sa inyong lahat. Ito ay tungkol sa mga kaibigan ninyong sina Tom Sawyer at Ben Rogers. Ang misa para sa kanilang libing ay gaganapin sa simbahan sa linggo. Nais kong kayong lahat ay dumalo at ipagdasal sila sa Panginoon. Ngayon, ang una kong ituturo sa inyo ay English. Ginoong Dobbins! Ano naman yon, Joe Harper? Wala po bang pamisa para kay Huck? Oo naman. Kasama rin si Huck sa gagawing misa. Kaya misa po ay para sa 3, hindi sa 2 lang. Tama ka. Ginoong Dobbins, Becky Thatcher? may tatanong po sana ako. Paano po kung buhay pa po sila pagkatapos ng libing? Ibig po bang sabihin nun, baliwala ng libing nila? Ano ba namang klaseng tanong yan, Becky? Alam mo, wala na sila. At yun ang totoo. Ang hepe at ang lahat ng mga tao dito sa atin na nagpasana sila. Nararamdaman ko pang buhay pa po si Tom. Kung ganun, ba't hindi pa siya umuwi? Hindi ko nga po alam kung bakit. Yun lang naman po ang nararamdaman ko. Tama po yun! Buhay pa po sila! Ginoong Dobbins! Ano naman yon, Emmy Lawrence? Ako rin po nararamdaman ko pong buhay pa sina Tom at Ben. Alam kong ayaw ninyong paniwalang wala na mga kaibigan ninyo, mga bata. Dahil nangyaring lahat ng ito ng biglang-bigla. Ngunit kailangan tanggapin ninyo ng buong katotohanan. Ben! Naghahanap ng itlog ng pawikan si Huck. Tena, maghanap din tayo. Bakit ka ganyan? Wala, Tom. Pabayaan niyo na ako. Ayokong kumilos. May lagnat ka ba, Ben? Wala akong sakit. Di halika na, sumama ka na sa akin. Wala akong ganang kumilos eh. Sige, pag nagbago isip mo. Naroon lang ako sa may party ng Illinois, ha? Itay ko, itay! Naku! Huck! Huck! Nakakita ka na ba? Tingnan mo, ang dami-dami. Oo nga. Ang sarap lutuin ng mga yan, mamaya, Tom. Nasaan si Ben? Parang wala siyang gana ngayon eh. May sakit ba siya? Wala naman daw. Alam ko na, nalipod na naman siya. Alam mo, Huck, palagay ko, iyakin siya eh. Pinakamahina sa ating 3. Ikaw, Tom, nararamdaman mo bang gusto mo na umuwi? Hindi. Totoo ba yan? Totoo. Gusto ko nga. Narito ako buong taginit eh. Ha? Talagang ang tibay mo. Kahit ako, gusto ko na rin magbalik sa atin eh. Oh? Para ka naman bata eh. Sige. Umuwi ka kung gusto mo. May iwan kami ni Huck dito. Di ba, Huck? Oo. Oo, uuwi ako mag-isa. Hindi ko na kayo kakausapin habang buhay. Ayoko na. Ano ngayon? Ayaw na namin sa'yo. Sige, umuwi ka na. Umuwi ka mag-isa na makita mo kung anong sasabihin sa'yo ng mga tao pag nalaman nilang iniwan mo kami. Ben! Alis nga siya. Ben! Bumalik ka dito! Ben! Tom, gusto ko na rin umuwi. Ano? Gusto ko na rin bumalik sa atin. Wala naman naghihintay sa'yo doon ah.
Kahit na. Ben! Ben! Hintay mo ako! Sabay na tayo! Dapat sabihin ko na sa kanila. Hak! Ben! Sandali lang! May sasabihin ako sa inyo! May pagtatapat ako! Bumalik kayo dito! Sandali lang! Maaari ba? Halika kayo muna! Hindi ako nagbibiro! May sasabihin na hindi na naman, oh! Sige kayo! Magsisisi kayo pag hindi nyo ako pinakinggan! Pag di nyo pinakinggan ang sasabihin ko! Alis na! Kailangan malaman nyo kung anong sasabihin ko. Hali na kayo, bilis, lapit, dali. Ano ba yun, Tom? Mamaya na. Diyos ko, hinihiling ko po sa inyo na sana matahimik na po ang kaluluwa ni Tom. Biglang lumakas ang hangin. Bakit kaya? Narito ka ba, Tom? Ikaw ba yan, Tom? Tom! Ang lakas ng hangin. Sigurado ako, may bagyo. Naku, ulan ng malakas. Sigurado ako, lalakas pa yan. Kailangan sumilong tayo sa kuweba. Dali. Tama, mas mabuti dun. Malapit na tayo. Dali kayo. Kung umuwi ako kanina, hindi ko sana inabot ang hirap na ito. May sinabi ka ba? Kung nakauwi na ako kanina, nakahiga na sana ako sa higa ako ngayon. Hindi naman tama yan. Nangako kay Iniak na hindi muna kayo aalis, di ba? Alam ko, kaya nga papalit na ako eh. Tagal mo kasi. Ang ginaw dito, ha? Gumawa ka naman ng siga. Hindi maaari, Ben. Basang-basa dito. Ang ginaw. Tiis lang, Ben. Malapit na mag-umaga. Ang bihirang bagyo, ang lakas. Oo nga, nung nakaraan, ulan lang eh. At sa araw pa yun. Bihira maranasan natin to. Kaya maswerte tayo, di ba? Paswerte? Oo, ganun nga. Ako, gusto kong maranasan ang hindi pa nararanasan ng ibang tao. Alam mo, Tom, kung hindi ka nakiusap sa amin, sana nandun na ako sa... Eh, nagre-reklamo ka na naman eh. Rock, baka sipunin ka niyan. Baliwala ito. Sanay na ako sa ganitong kalamig, Tom.
Napapayag ko silang dalawa na huwag munang umuwi at tumigil pa kami sa isla ng 2 araw pa. Ang nangyari naman, binagyo pa kami. Aba, wala akong kinalaman sa bagyo kaya huwag nila akong sisisihin. Inay, handa na po ba kayo? Halina po kayo, Inay. Bakit ba ganito, Mary? Ayaw huminto ang luha ko. Makakaya din po natin to, Inay. Halina po kayo. Naghihintay na po ang mga tao sa atin sa simbahan. O, sige. Sige. John, nakikiramay kami. Salamat. Natanggap ko na rin wala siya sa aking buhay. Naalala ko si Ben pag ako'y nag-iisa. Napakahirap pala ho. Siya nga pala, papunta kami doon sa pamisang gagawin para sa mga bata. Oo, susunod na ako. Siya, sige. O, paano? Mauna na kami, ha? Oo, susunod na ako. Itay, hintayin daw po muna natin sandali si Inay. O, sige. Sumakay ka na, Iha. Opo. Becky, natatandaan kong madalas na kalaro-laro mo noon si Tom. Opo. At alam ko rin na ang pagkawala ng iyong kaibigan ay ang pinakamalungkot na nangyari sa iyong buhay, hindi ba? Opo. Hindi ba't mga 11 o 12 taong gulang lamang si Tom? Napakabata pa niya, kawawa naman. Pasensya na't pinaghintay ko kayo. Alam ko, anak, kung anong nararamdaman mo sa pagkawala ng kaibigan mong si Tom. Sige na, umiyak ka hanggang gusto mo dahil yan ang pinakamabuti para lumuwag ang bibig mo. Tama. Namalaw na pala kayong dalawa. Samantalang... Samantalang nasenggo katulad ko. Nandito pa rin nabubuhay sa mundo. Samantalang kayo nasa langit na. Ako po. Ben, ha? Dali. Dali na kayo. Parang hindi po tama, Panginoon ko. Doon ko muntik malulot. Sinagip ako nito, manihak. Naku, Diyos ko, mabait nila. Naku.
ang tulong ko. Wala ako. Akong parusahan niyo. Parusahan niyo ako, Panginoon ko. Oh. Panginoon ko, huwag naman nagkatagan. Ayoko na. Ilayo niyo po ang espiritu nila sa akin. Hindi na ako ilang pangako po yan. Ako na. Tom, mukhang maraming tao doon sa loob ah. O tulad ng pinag-usapan natin, handa na ba kayo? Hindi ko yata kaya. Kinakabahan ako. Tatagbin, hindi mo ba alam mga pirata tayo? Kapag nasa kalagitnaan na ng pagsasalita ang pare, lalabas tayo at bigla tayong sisigaw na ganito. Mga kababayan ko, narito na kami! Alalahanin natin ang kanilang mga anyo. Wala silang kamuang-muwang at para sila mga anghel. Oo. Ang mga katulad ni Tom Sawyer, ni Ben Rogers, at ni Huck Finn. Pasalamatan natin ang Diyos dahil naging malapit tayo sa kanila at sila ay mga pinagpalang mga bata. At naging kaibigan natin ng mababait at malaanghel na mga batang yon. Marahil, ang iba sa inyo ay nagtataka kung bakit ko sila pinupuri ng gusto. Samantalang, hindi naman ganon ang pagkakakilala nyo sa kanila. Maaring lumalampas sila sa kanila mga pagbibiro sa inyo. Ngunit pakaisipin din ninyo na wala silang ginawa kailanman na masama at wala silang ginawang pagbibiroan na masama. Kaya nga ang mga ito ay pinayagan ng Diyos. Tama ba? Wala silang kasamaang ginawa dahil sila'y mababait na mga anghel. Mahal ng Diyos. At ang mga batang yan, sila'y dinala na sa langit at hindi na natin makikita pa sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, idalangin natin ang kanilang mga kaluluwa. At sana sa mga oras na ito, sila'y nasa kamay na ng buong may kapal. Panginoon, sa iyong kamay, itinadalangin namin ang kaluluwa nila Tom Sawyer, Ben Rogers at Huck Finn. Tia Polly! Tom, ikaw nga bang talaga yan? Opo, Tia Polly. Nakaligtas ka, buhay ka! Tom, salamat sa Diyos at nakaligtas ka. Tom! Mga kapatid, ito isang himala. Isang himala ang nangyayari. Purihin natin ang ating Panginoon sa mga biyayang ito. Umawi tayo ngayon ng mataimtim. Napapayag ko si Ben at Huck na huwag munang umalis sa isla dahil nagustuhan nila ang binala kong ganitong palabas. Sabi ko, kung uuwi din lang kami, mas mabuti pang sa araw na ng libing namin. Diba mas maganda? Ang masasabi ko lang, wala pang bata sa St. Petersburg ang naging ganitong katanyag na katulad namin, nina Ben at Huck. Nakakataba ng puso. Kakatuwa at nakakatawan libing. Ngunit napaiyak din ako at natuwa din naman. Naku, Tom! Tom! Tia.
magbabago ang buhay ko. Gumising ka na, Tom. Mauhuli ka na sa pagpasok. Sige ka, pag nahuli ka, pagagalitan ka na naman yan. Ang sarap talaga doon, Sid. Saan doon? Sa Islang Jackson ba? Ha? Oo, doon. Walang magsasabi sa'yo gumising ka na dyan at mahuli ka na sa paaralan. Kaya nga kawawa ka ngayon. Bakit? 4 na araw ka nang hindi pumasok eh. Nasiyan ako sa 4 na araw na yun. Sigurado pagagalitan ka ng guro nyo. Ganun na nga yun. Papaluin ka na naman. Alam kong handa ka na doon, pero pag nangyari yun, hindi na kita matutulungan. Bahala ka na dyan. Ayoko na yata bumangon. Magandang umaga po. Magandang umaga. Gising na ba si Tom? Gising na po siya. Ikaw man ay huli rin sa paggising mo, Sid. Mag-almusal ka na at baka ka mahuli sa pagpasok. Opo. Siguradong magiging abala ngayon si Tom sa paaralan. Abala saan? Hindi po ba siyang pinag-uusapan ngayon ng mga tao para po siya isang bayani? Bakit? Ang akala po kasi ng mga tao nalunod na siya. Yung pong mga taong bayan, mga mag-aaral, kahit po yung happy natin, siya pang namuno sa paghahanap sa kanila. Nagpaputok na nga po sila ng kanyon. Pagkatapos po ay bigla na lang nakaligtas pala sila. Lahat po ng tao ay natuwa nang makitang buhay sila. Ngunit ang hindi nila naisip, pinangamba nila tayo ng husto. Sana pala ay pinagalitan ko pa siya ng gusto nang siya'y nagtanda. Si Tom po at si Ben Rogers ang pinakatanyag ngayon dito sa ating lugar. Kaya po sigurado kung pag-uusapan sila ng mga mag-aaral ngayon. Gusto ko rin mapag-usapan ako. Hindi ka magulong bata na tulad ni Tom, di ba, Sid? Isang karangalan din naman ang gumawa ka ng kabutihan at maging tanyag ng dahil doon. 4 na araw lang naman sila sa Islang Jackson. Yun lang naman. Pero mahirap pong gawin yun, Tia Polly. Babangon na din naman ako eh. Sige po, Tay. Mag-ingat ka, ha? Ben! Magandang umaga Magandang po. umaga po. Magandang umaga po. Mga bata, ano ba? Kanina pa ba ninyo hinihintay si Ben? Gusto ko pong marinig ang mga naranasan niya. Gusto ko pong malaman ang mga ginawa niya. Ganun ba mga bata? Alam ninyo, naku, napakalikot nitong si Ben. Masaya ba ang bawat araw doon, Ben? Oo! Nilibot daw niya ang Islang Jackson kasama sina Tom at Hak. Itanong ninyo sa kanya ang mga nangyari nung gabing bumabagyo, magugulat kayo. Sige na, Ben. Kwento mo naman. Naku, mahuli na kayo sa pagpasok. Magkwentuhan na lang kayo habang naglalakad. Di ba, Ben? Sige sige. po, Itay. Sige po. Ingat! Ben, nagbasa pala kayo papuntang isla. Oo, at ako ang kapitan. Tuwang-tuwa ako at nakabalik siyang ligtas. Ako naman ay natutuwa rin, Mare. Pero alam mo bang ako'y nag-alala rin sa kanya. At napuna mo ba, Mare, ang kaibahan ni Ben nung bumalik siya? Naging matapang na siya ngayon. Marahil ang naranasan niyang buhay sa isla ang nagturo sa kanya kung paano maging matibay ang isang bata. Akalain mo, Maring, siya palang nag-aalaga kina Tom at Hak? Ay, ang bait na bata. Alam mo ba na noong gabing bumagyo, may isang puno sa harap namin na tinamaan ng kidlat? Ha? Alam mo, kung mga 3 o 5 metro lang ang layo ko sa puno, tinamaan din ako eh. Ano? Hindi ka natakot sa nangyari, Tom? Bakit naman ako matatakot? Kung akong naroon, tak na iiyak na ako ng gusto. Hindi ka matatakot kung kasama mo ko. Si Kapitan Tom ay mabait sa mga babae, di ba? Becky, Uy, Becky, kinikwento sa akin ni Tom ang mga nangyari. Ikikwento rin niya sa ito, di ba, Tom? aba, syempre. Hindi ako mahilig makinig sa mga ganyang storya. Diyan na nga kayo. Becky, sumabay ka na sa amin. Ba't ganun siya ngayon? O sige na, Tom, ituloy mo na ang pagkikwento mo. Tapos, meron palang kuweba sa isla. Doon kami sumilong at natulog. Oh, Hak! Nagyayabang ka pala sa mga babae, ah. Hindi ako nagyayabang sa kanila.
Alam niyo ba nasira ang bike ko nung malakas na bagyo? Ang daming nawasak. Ganun ba? Bakit? Mahirap gawin yung mag-isa. Tutulungan kita pagkagaling ko sa paaralan. Papasok ulit sa paaralan? Naaawa ko sa'yo, Tom. Si Ben nga pala dumaan dyan. Siya lang mag-isa? Hindi, may kasamang mga kaibigan. Alam mo ba, nagyayabang din siya sa pagkikwento niya. Para kasi tayo mga bayani. Alam mo ba yun, ha? Wala yun. Parang natulog lang tayo na 4 na araw sa isla. Yun lang yun eh. Hindi mo ba alam, wala pang nakakagawa nun. Tayo pa lang. At wala ring taong bumalik sa araw ng libing niyan. Hindi pa nangyayari yun. Kayo, di magkwento kayo hanggang gusto nyo. Kaya na, Tom, mahuli na tayo. Hanggang mamaya na lang, Hak. Oo. Tayo na. Bakit ganun? Akala ko ba si Becky ang kapangako niya? Hindi nyo malalaman kung paano hanggat hindi pa kayo nakakapunta roon. Ibig ko sabihin, kung pupunta kayo sa isla at doon kayo matutulog, malalaman nyo kung gaano kalungkot doon sa gabi. Mahirap doon. Lalo na kung aabutan kayo ng ulan, tapos basang-basa kayong lahat. Naku, si Tom nga eh. Alam nyo nangyari? Napaiyak siya sa takot. Si Tom kamo naiyak. Anong ginawa ni Hak? Si Hak, naku, umiiyak din siya. Tapos sabi nga ni Tom na gano'n, gusto ko na umuwi. Ayoko na rito, hindi na ako makakatagal. Gusto ko na umuwi, Ben. Akala ko hindi magagawang matakot ni Tom. Natural, mas gusto niyang nasa bahay nila. Oo. Kasi mabait ang tiyapori niya. Eh, ikaw, Ben, ayaw mo pa umuwi? Gusto ko na rin. Kaya nga lang, marami na kasi kaming pinagdaan ng hirap bilang mga pirata. Kaya naisip ko, sayang naman kung ilang araw pa lang kami doon aalis na kami kaagad, di ba? Kaya sinabi ko kina Tom at Hak na hintayin na namin ang araw ng libing namin sa malungkot na araw na yun at saka kami babalik dito. Hindi ba maganda yun? Ang ganda ng naisip mo. Galing mo talaga. Oo nga. Nagulat na po matatanda. Becky, kumusta ka? Kayo. Mabuti naman. Ito sa simbahan. Di ba ang galing ng mga inisip ko? Di ba? Talaga, magaling. At sana sa mga sandaling ito ay nasa mabuti na silang kamay ng poong may kapal. Panginoon, idinadalangin namin sa inyo ang mga kaluluwa ni Tom Sawyer, ni Ben Rogers at ni Huck Finn. Ano nangyari yun? Imposible. Tom, ikaw nga pa, nakaligtas ka. Galing mo talaga. Nabilib ako sa'yo. Ang galing mo, Ben. Hindi ba ang galing ng ginawa ko? Nabilib kayo? Di ba? Oo naman. Ginoong David, sandali lamang. May kailangan po ba kayo? Babalik ba sila sa paaralan ngayon? Ha? Ay, nandiyan na po si Ben Rogers. Si Thomas naman po hindi ko alam kung papasok. Ganun ba? Sana na may makabalik na sila sa paaralan. Ito'y dapat natin ikatuwa, hindi ba? Tama po kayo diyan. Ngunit Ginoong Stevens, 4 na araw po silang hindi pumasok ng paaralan nang wala akong pahintulot. At wala po akong makitang dapat ko'y katuwa doon. Hoy, Thomas Sawyer! Hindi ka dapat na nag-iingay habang lumalakad sa loob ng paaralan. Silas! Tom, naikwento ko na ang nangyari sa atin sa isla. Huwag ka na magkikwento sa kanila, ha? Alam na nila lahat. Talaga? Eh, di nagulat sila lahat. Gulat na gulat. Alam na pala nila. Mga bata, kanina pa hindi maganda ang aking pakiramdam. Thomas Sawyer! At ikaw, Ben Rogers! Tumayo kayo ngayong dalawa. Tayo na! Opo. Parang sa tingin ko ay maraming tao ang natutuwa sa inyong dalawa ngayon. Sa mga salbahing batang tulad ninyo. Ako ay hindi.
hindi kayo pumasok ng 4 na araw at pinag-aralan nyo ang maraming tao. At upang maunawaan ninyo na ang inyong ginawa ay mali, ibigyan ko kayong dalawa ng tigda-20 palo. Ako, 20 palo! Palagay ko nga ay hindi pa nga sapat yun. Ngayon, sino sa inyong mauna? Ben, ikaw na muna. Ikaw na lang, Tom. Teka nga, baka nga labis ang 20 palo sa bawat isa sa inyo. Ngayon, sino sa inyong dalawang nagaya na pumunta sa Islang Jackson? Sino ang nakaisip na bigla kayong susulpot sa pamisa ng libing? At kung sino sa inyong nakaisip nun, ay 30 palo sa nakaisip at 10 palo lang sa nakisama. Ngayon, sino ang pinuno? Ikaw na naman ba, Tom Sawyer, ha? O ikaw, Ben Rogers? May nakakalabas sa inyo dito? Ikaw, Emmy Lawrence. Naikwento marahil sa iyo ni Tom dahil sabay kayong pumasok kanina. Sabihin mo ng totoo, si Tom ba o si Ben? Huwag kang magsisinungaling, Mia. Huwag mong sabihin hindi mo alam, Iha. Hindi ko po alam. Alam kong nagsisinungaling ka, Emmy. Hindi ko po alam. Huwag mong sabihin yan. May pinagtatakpan ka sa kanilang dalawa, hindi ba? Totoo po, hindi ko po talagang alam. Tumayo ka ngayon din, Emmy. Ginoong Dobbins. Huwag niyo punta ko di si Emmy. Ginoong Dobbins. Ganun, ha? Sabi ko na nga ba at ikaw ang pinuno? Tinangay nga ng agos ang balsa namin nung gabing umulang kaya ang ginawa ko, lumungoy ako papuntang Pampang ng Illinois. Alam nyo bang mga 250 metro mula sa Island Jackson hanggang sa Pampang ng Illinois? Ang lakas ng agos. Tinatangay ako. Nilabanan ko yun at nang nakatawid ako, siguro, mga 500 metro ang nilangoy ko. Totoo? Ganun kalayo? Ba naman uno? Sabi ko nga, magaling na ako lumangoy. Pero nung lumangoy na palaban at salisi, sa lakas ng agos ng Mississippi. Ang galing mo naman. At nakaya mo yun? Oo, nung nasa Pampang na ako ng Illinois, tumakbo na ako dahil baka hindi ko abutan ng huling steamboat papunta sa atin. Talaga? Ang galing mo naman. Tapos, anong ginawa mo? Ang dilim-dilim sa daan. Takbo pa rin ako. Hindi ko na alam kung nasan ako. Takbo pa rin. Tapos, nakakita na ako ng ilaw sa malayo. At saan naman yun? Sabi mo naman sa akin, oh. Yun na pala ang pantalan. At paalis na pala ang steamboat. Becky, ba't nag-iisa ka dyan? Ikaw pala, Charlie. Charlie. O sige, Charlie. Magkita na lang tayo sa upuan sa ilalim ng puno. Sige, kukunin ko yung aklat. Sige. Nung nasa pantalan ka na. Ano nangyari? Ikaw, ano ba? hindi mo naman kinikwento eh. Ako niluloko tapos, tinatangay nga ako. Mga 500 metron layo. Nilabanan ko ang agos. Tapos ka na dun eh. Nasa pantalan ka na ng Illinois, di ba? Nakarating nga ako sa pantalan. Ang sarap ng pakiramdam ko. Para akong nanalo sa labanan. Nakasakay ako sa steamboat nang hindi ako nagbayad. At nakarating ako dito na maayos. Alam niyo ba kung paano ko nagawa yun? Paano? Sige nga, sabihin mo nga. May bantay doon ah. Oo. Oo naman. Ben, nagsinungaling ka pala eh. Siya pala nakagawa nun eh. Tingnan mo ang asta niya. Parang pinakamagaling. O sige, Becky. Kikwento ko yung kwento ni William Tell. William Tell? Noong unang panahon, may isang mahusay sa pana na nabuhay sa Europa. O tingnan mo, dito sa retratong to, yung taong yon may anak. Minsan, may isang salbahing tao na nagpalagay ng mansanas doon sa ulo ng anak niya. Gusto ng taong yun, panain ni William Tell yung mansanas. Ang ginawa niya, kumuha siya ng 2 pana. Teki, hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Nakikinig ako, Charlie. Nahulog sa puno yung mansanas. Ano nangyari? Eh, hindi ka naman nakikinig nga eh.
Pasensya ka na, ha? Kasi yata, mas gusto mo pang makinig kay Tom kaysa sa akin eh. Ha? Ayoko sa kanya. Talaga naman eh, may gusto ka sa kanya eh. Magtapat ka na. Tom, hinihintay ka ni Becky sa labas. Nagsisinungaling ka. Totoo ang sinasabi ko, Tom. Kung totoo yan, edi... Nakaupo siya dun sa labas. Puntahan mo na lang, Tom. Salamat, Charlie. Bayani daw siya. Ha? Nagkita ba kayo ni Tom? Si Tom, hindi pa. Bakit ganun? Pinuntahan ka nga niya sa labas eh. Baka nagkasalisi kayo, Becky. Hindi. Hindi ko siya talaga gusto. Kaya kung pwede ba, wag na natin siyang pag-usapan pa. Joel, Oo, ayaw ko rin pag-usapan siya. sana. Naloko ko ni Charlie ah. Thomas Sawyer! Bakit mo sinira ng ganito ang aklat aralin mo? Hindi po ako. Iniutos kong tumayo ka ngayon din, Thomas Sawyer. Ano sa akala mong dapat gawin ng isang mag-aaral sa paralan? Wala po kong alam. Palagay ko, Tomas, ay mapapalo na naman kita. Ginoong Davins, hindi ko po alam kung sino. Thomas Sawyer! 30 palo para sa'yo. Halika. Opo. Hoy, Tom! Halika dito! Tulungan mo ako! Hak! Hindi yata kita matutulungan ngayon. Bakit hindi? Ang sakit ng puwet ko eh. Hindi ako makakapanik dyan. Ha? Nagdadahilan ka lang yata. Gusto mo makipaglaro kay Becky. Hindi. Namamaga nga yata eh. Akala mo ba nagsisinungaling ako? Halika, tingnan mo. Ha? Kahit lawahin natin to, di pa rin to iimpis eh. Ang dami ng palo sa akin eh. Kawawa ka naman, Tom. Tapos, nagkagalit pa kami ni Becky. Nagkagalit kayo? Kasi siya naman ang nag-umpisa eh. Sayang kayo ni Becky. Alam ko si Charlie ang sumira na aklat aralin ni Tom. Hindi ako nagsalita. Bukas, kakausapin ko na si Tom. Hindi na ako magmamalaki sa kanya.